38th Kasunduan sa Buhay at Kamatayan. May selyo na, tapos na. '48th laban, panalo si Andres Sison. Mga kasama, kung may hindi pa sang-ayon sa akin, halika kayo rito at subukan kung wala na. Ang Supremo ay ako, si Andres Sison. Andres Sison! Di mo nga natalo ang master ko. Anong klaseng Supremo ka? Manlalaban, Mario Cruz. 49th laban, Pandolo! Ginusto mo to! Saluhin mo to! Master! panalo si Andres Sison. Suprema! Nakauwi na ang Supremo. May patay! Mahal! 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 Sino? Sinong gumawa nito? Jose Ramos. Master! Andres Sison! Ako ang pumatay sa pamilya mo. Ako ang tatanggap ng parusa. Saan taon akong nag-ensayo ng akaw ng titulo ng Supremo, pero ang kapalit ay pagkawasak ng pamilya ko. Butit may awa ang langit. Nag-overstay sa eskwelahan si Rafa, kaya siya nakaligtas. Mula noon, wala ng Supremo sa mundo. Gusto ko lang protektahan si Rafa para lumaki ng ligtas. Salamat. Ang galing mo, kuya! Ang astig! Pinakamagaling talaga sa mga kabataan. Rafa, simple lang na laban. Bakit ang lupit mo? Kung anong gagawin ko, wala kang karapatang makialam. Ako'y... Uya! Uya! 20 taong nakalipas, ang Supremo na kinamuhian ng lahat ay bumalik na sa labanan. Talaga? I-host din ng Supremo ang pambansang paligsahan ng labanan. May darating na emisaryo sa dojo natin para hatian ang mga pwesto. Isang pwesto lang bawal lungsod. Kailangan lumaban ng ibang dojo. Pero ang puso ng Agila Dojo ay direktang napili. Direktang kumakatawan sa lungsod ng Katipunan. Kuya, siguradong ang kinatawan ay narinig ang pangalan mo bilang pinakamahusay. Kaya ka nila pinagkalooban. Kaya tayo direktang nakapasok. Tama, dahil kay Kuya. Sino sa lungsod ng Katipunan ang makakatalo sa atin? Tara, samahan niyo kong harapin ang kinatawan. Rafa, Erso Town, nawala ang Supremo. Biglang bumalik, baka may masamang balak. Sa paligsahang ito, dapat mo... Ang Supremo, wala kang karapatang makialam. Isa ka lang walang kwentang utusan at may masamang budi! Rafa,
Para sa kabutihan mo to, hindi ka sasaktan ni tatay kung nandito pa lang ang nanay mo. Manahimik ka! Kapal mong banggitin ang nanay ko. Paano namatay ang nanay ko? Oli taon kitang tinanong. Pero di ka sumasagot. Di ka karapat-dapat banggitin ang nanay ko. At lalong di ka karapat-dapat pangialaman ako. Ikaw, isa ka lang utusan. Huwag mong hadlangan ang tagumpay ni kuya. Uy, kapatid na Zenny. Syunong mag-ama yan. Manahimik ka na lang. Mag-ama? Di siya karapat-dapat maging ama ni kuya. Ang ama ni kuya dapat ay tulad ng Supremo, isang bayaning walang katapat. Hindi siya isang walang kwentang tao na di man lang maprotektahan ng pamilya. Tara na! Rafa, Tio Andres, kung nag-aalala ka kay kuya, pumunta ka sa harap. Sa lagay ko, baka wala na akong karapatang sumali. Kanina sa laban, masyado kang nagmadali. Kaya tinamaan ka ng lakas ni Rafa. Kaya nasugatan ang buto mo. Kung bumaba ka lang sa balikat at umikot sa baywang at gumamit ng diskarte, hindi sana nasugatan ang braso mo. Tio Andres, marunong ka pala ng martial arts. Magpahinga ka ng 2 araw. Tio Andres, ayokong matalo ng ganun kadali. Pakyusa, turuan mo ko. Punong Agila, alam mo ba kung bakit inorganisa ng Supremo ang paligsahan ito? Pakilinaw po doon. Matanda na ang Supremo, walang anak. At alagad, ang matanda ay ayaw isama ang sining niya sa hukay. Kaya sa paligsahan, pipili ng dojo na magiging katuwang niya at ituturo ang sining sa mga alagad nito. Kung matuturuan ako ng Supremo, Tiyak na lalakas pang sining ko. Sa oras na yon, malalaman ko ang totoo at ipaghihiganti ang ina ko. Sa paligsahang ito, tiyak na mananalo ko. Uy, Andres Sison, narinig mo ba? May pagkakataon tayo na turuan ng Supremo. Siya ang walang katapat, ang dakilang Supremo. Rafa, Punong Agila, may alagad daw ang pusod ng Agila Dojo na napakahusay at magaling lumaban. Tinaguriang pinakamahusay sa mga kabataan. Don, siya ang mula sa pusod ng Agila Dojo, ang unang alagad, Rafael Sison. Magpakilala kayo doon, walang hanggan. Hindi po ako pinakamahusay. Wala lang po akong tinalo. Ako po, si Rafael Sison. Don, ang alagad ko. Ayos lang, bata pa siya, natural lang na magyabang. Sa paligsahang ito, si Rafa ay maglerepresenta ng lungsod ng Katipunan at mananalo. Salamat sa pagmamalasakit nyo doon sa pagbibigay ng pwesto. Sinong nagsabing bibigyan ko kayo ng pwesto? Anong ibig mong sabihin? Narinig ko na may isa pang magaling na dojo sa lungsod ng Katipunan. Bakit hindi kayo maglaban? Sino man ang manalo? Siya ang magre-representa ng lungsod ng Katipunan. Ano sa tingin nyo? Pakilinaw po, Don. Sino po ba ang dojo na yon? Pasok! Akala ko kung sino. Hindi ba itong tinalo ng alagad ko? Leonardo Aguila, ang alagad mo! Ang kahihiyan sa amin nun, hindi ko makakalimutan. Ngayon, nandito ako para bumawi. Di nyo po alam, ang alagad ko, nang sumugod sa Bantay Agila Dojo, di ko inasahang lahat sila.
ay walang kwenta. Puro sila mahihina. Ikaw! Punong Ramon, ang pwesto sa lungsod ng Katipunan, gusto mo bang ipaglaban? Kung matalo ka ulit sa isang bata, ang Bantay Agila Dojo sa lungsod ng Katipunan ay wala ng lugar dito. Bata! Tagal nating di nagkita! Ang yabang mo pa rin! Leonardo Aguila, tama na ang dada. Gusto mo ng pwesto. Labanan ng Bantay Agila Dojo sa harap ni Don Walang Hanggan. Labanan tayo! Laban? Dante Ramon, di ba sapat ang leksyon nung nakaraan? Gusto mo pang mapaiya ngayon? Iba na ngayon. Mas malakas na ang Bantay Agila Dojo. Leonardo Aguila, tataluhin kita. Tatanggapin mo ba? Siyempre! Sige! Kami dalawa, magpadala ng 3 alagad, pirmahan ng kasunduan, at maglaban! Di ba tong bagay na to ay ipinagbawal na? 20 taon na ang nakalipas. Si Don Supremo ay gumamit ng 49 kasunduan ng buhay para makamit ang kanyang pangalan. Ang pagbabawal ay gawa lamang ng mga duwag para lang makaiwas. Hindi pwede. Punong Agila, pag pumirma sa kasunduan, baka may mamatay. Sa pagpili ng Supremo ng alagad, gamitin ang paraan ng Supremo kung ang kasunduan ay di kaya ng duwag. Di siya karapat-dapat tuluan ng Supremo. Irmahan! Master. Kasunduan lang naman yan, di ba? Pirmahan nyo. Siguradong panalo ako. Rafa, ikaw! Tumahimik ka. Kasunduan lang naman yan, ba't kayo takot? Basta si kuya, panalo lang lagi, di ba? Sige, ang kasunduan to, tatanggapin ko. Sige, ang kontrata, tanggap ko. Rafael, buwan ang nakalipas ng saktan mo ko at nag-iwan ng peklat sa mukha ko. Di ko makalimutan ang kahihiyon na to. Sa nakalipas na 6 buwan, may bagong guru ako at araw-gabi akong nag-ensayo para sa araw na to para tapusin ang atraso. Pirmahan mo yan at labanan mo ko. Gusto mo mamatay? Susundin kita. Mga alagad ng dojo, bukod kay Rafa, mayroon bang gustong lumaban para sa dojo? Gustong lumaban para sa dojo? Pag lumaban, pipirma sa kontrata. Baka mamatay pa tayo. Oo nga, talo ang Bantay Agila Dojo noon. Pero sa Kuya Rafa sila natalo. Di na kailangan. Kayong lahat, akala nyo'y matatapang. Pero pag kailangan ko kayo, nagkukubli kayong lahat. Ang tangkal ng puso ng Agila Dojo, nasira nyo na! Master, sapat na ako. Ako po, si Michael, handang lumaban para sa dojo. Magaling! Bago ka lang sa dojo, pero matapang ka, magaling! Dante Ramon, ang usod ng Agila Dojo, ang unang manlalaban, si Michael Ramos! Baliw na siya. Bago pa lang siya, di pa sanay sa sunto. Lalaban sa laban ng patay. Walang katapat si kuya. Sino ba siya? Pasaway. Oo nga, kahit paano, si Francis ay anak ni Punong Ramon. Mas malakas sa atin. Di talo ni Michael yan. Para sa akin, sa 3 atake lang, patay na si Michael sa ring. Di nyo pinasabak si Rafael. Tapos ikaw na basura, pinatay-patay. Basura. Sabi ko nga, sa 3 atake, siguradong patay. Una pa lang, di na makatayo. Nakakahiya ka. Michael. Tio Andres, ayokong madali akong matalo. Pakiusap, turuan mo ko. Tingnan mo, 1 beses lang. Kung matututo ka, nasa swerte mo na. Patay na si Michael. Pinalalakas niyo ang loob nila at pinapahina ang sarili natin. Ganyan ba ako magturo sa inyo?
Kiko! Isang atake lang. Panalo na! Nanalo ako! Dante Ramon, kung hindi ako nagkakamali, ang anak mo dapat ang pinakamagaling na alagad ng Bantay Aguila Dojo. Di ba? Ano, sumuko na kayo ngayon. Baka sakaling umabot pa. Leonardo Aguila, huwag kang magibang. Natalo mo lang si Kiko. Ang Bantay Aguila Dojo ay marami pang alas. Kaya, Kuya Tonyo, lumaban ka. Siya nga. Master, sino siya? Antonio Reyes, malupit sa suntok. Walang iniiwang buhay. Tinawag siyang Baka na Kamao. Kahit ako, laban kay Antonio, di sigurado ang panalo. Master, di niyo siya matalo. Si Michael, siguradong patay na. Kung tama ang tanda ko, si Kuya Tonyo, matagal nang tumigil. Hindi siya parte ng Bantay Aguila Dojo. Pinapalaban mo siya. Sobrang unfair nito. Sinong nagsabing si Kuya Tonyo ay hindi taga Bantay Aguila Dojo? Siya ay bisita ng Bantay Aguila Dojo. Bakit hindi ba ito pwede? Ikaw! Ton Wanam Hanggan, ito! Ang bisita ay kabilang din sa dojo. Ikaw ang pumilay kay Kiko. Ang lakas ng aura. Ang lakas niya ay higit kay Francis. Kamit mo ba tong galaw para talunin si Kiko? Maganda ang galaw, pero kulang ang pagsasanay mo. Alam mo lang ang galaw, pero hindi ang diwa. Kahit kalahati ng lakas nito, di mo mailabas. Para labanan ako, kulang ka pa. Andres Sison, sorry po, talo pa rin ako. Ang martial arts ay hindi nababawasan sa isang araw. Isa pa, malaki ang agwat nyo. May sugat ka pa sa braso. Ang matalo ay hindi nakakahiya. Leonardo Aguila, Leonardo Aguila. Ang puso ng Aguila Dojo mo sa harap ni Kuya Tonyo ay walang panama talaga. Leonardo Aguila, kung susuko ka na ngayon at ibibigay ang pwesto sa laban, huli pa. Ikaw! Master, ako ang lalaban. Rafa, anong ginagawa mo? 6 na buwan ang nakalipas, hindi mo pinakinggan si ama at nanuntok ka sa Bantay Aguila Dojo. Ngayon, ginamit nila ang laban sa pwesto para magigante. Gusto mo bang magpatayan kayo? Karma? Ako, si Rafael ay di naniniwala sa karma. Tiwala lang ako sa kamao ko. Sasali sa paligsahan at magiging kampeon. Parang supremo ay paunlarin ng sining ko at maging pinakamahusay para ipagigante si Ina. Itinago ko ang pagkatao ko at ang katotohanan noon para lang di maging tulad ko si Rafa na palaban at mapangmataas. Pero ngayon, baliktad ang nangyari. Sa mga nakalipas na taon, nagkamali ba ako? Pata. Ikaw ba ang si Rafael na nanakit sa alagad ko 6 na buwan ang nakalipas? Matandang to, daming satsat. Ngayon, ang Bantay Aguila Dojo ay mawawala sa lungsod ng Katipunan.
klase talaga ang alagad ni Leonardo Aguila! Magaling nga. Sayang lang, ikaw ang demonyo ni Kiko. Kung di ka mawawala. Ang sining ni Kiko. Tinasenso ba? Kiko. Tingnan mo, paano ko siya tatapusin? Rafa! Ayos! Ngayon, lungukod ka at umamin ng mali. Aminin sa alagad ko na mas magaling siya at susunod ka sa kanya, maging aso niya. At palalampasin kita. Matandang to. Gusto mo kong sumuko. Alagad mo laging talo sa akin. Maliban kung patayin mo ko. Master! Papain mo siya! Tigil! Ayoko na sa pwesto! Pakawalan mo si Rafa! Pumirma sa kontrata, sa ring ito. Bahala sa buhay. Pakawalan mo siya! Kalokohan! Ikaw! Ngayon, gusto kong makita kung hanggang saan ang katigasan ng ulo mo. Di ako talo. Tuloy! Lafa, tigna, sukona, imposible. Kahit mamatay sa ring to, di ako susuko. Ako, si Rafael Sison, di magiging duwag. Matagal akong umiwas, di na nakipaglaban at laging umatras. Kaya lalo silang lumalakas. Ngayon, wala nang atrasan, di na aatras. Mamatay ka! Ang kalaban ko na. Kailan umakyat si Andres Sison? Hindi ko man nang napikit. Ito, ang matandang katiwalang to. Marunong pala lumaban. May kaunting alam lang, anong silbi nun? Kung mananalo siya, para ipagiganti si kuya, iisipin ko ng mataas siya. Ang bilis ng kilos ni Andres Sison. Hindi siya ordinaryong mandirigma. Baka kaya niya. Rafa, akala ng tatay mo noon, basta matibay ang kamao, makukuha ang lahat. Kaya lumaban, naglaban. Pero ang kapalit ng pagiging agresibo ay di man lang maprotektahan ng pamilya. Rafa, mabilis kang matuto. Mabilis kang matuto. Tingnan mo, ang sining na to, taon bago nakuha ng tatay mo. Ang Tai Chi ay mula sa walang hanggan. Gusto mo mamatay? Simula ng
galaw, ina ng yin at yang. Puro arte! Mamatay ka! Walang yang na walang yin. Ano sining ito? Sino ba talaga siya? Rafa, tingnan mo. Huling galaw, yin at yang. Parang Diyos. Master! Panalo! Si Tio Andres tinalo ang rascal! Ako? Nanaginip ba ako? Imposible. Kuya Tonyo, paano siya natalo? Ano ba ang sumpang ginamit mo? Papatayin kita! Ang palat kong to ay kumamit ng lakas ng kalaban. Ang lakas mo ay naubos ko na. Sumisira sa katawan mo. Payo ko, huwag magpilit. Kundi babaligtad ang dugo mo at babasagin ang ugat mo. Kalokohan! Anong kalokohang galaw yan? Ilang dekada na akong lumalaban. Kung may ganitong sining, dapat alam ko. Huwag kang magpaka-misteryoso. Gumamit ka lang ng maruming galaw. Ngayon, pupulbusin kita ng pira-piraso. Sa mundo, may ganitong sining pala? Master! Kinontrol ko ang lakas ko. Nagka-aberya lang siya. Dalhin agad sa doktor. Linisin ang ugat. May lilitas pa siya. Bilis! Matandang utusan. Huwag magyabang kung hindi dahil sa anak mo at sa alagad na yon na naubos ang lakas ng master ko. Sa lagay mo. Kahit taliri ng master ko, di mo maabot! Sabi ko na nga ba, tagalinis lang siya. Saan galing ang galing niya? Manahimik! Mali. Ang sayaw ng balanse, bawat galaw nito ay napakalalim. Imposibleng si Antonio ay natalo dahil naubusan ng lakas. Andres Season, swerte mo lang! Akala mo tapos na to? Pinahiya ang Bantay Aguila Dojo. Wala kaming kwenta! Hinihiling namin sa tagapagtatan na si Victor Aguilar na bumalik! Ano? Victor Aguilar? Ito, ang tagapagtatag ng Bantay Aguila Dojo, si Victor Aguilar. Di ba 10 taon na siyang tumigil sa labanan? Bakit siya nandito? At pati ang mga mata niya. Kakaiba ang suntok mo. Matatag at malambot, walang kahirap-hirap. Sa mundong ito, ang mga nakapag-ensayo ng suntok ng ganito ay bihiras na lang. Napaisip tuloy ako sa isang kaibigan ko. Kaya lang, ang ugali nyo ay magkaiba. 10 taon na ang nakalipas. Ako ay nakalaban ang Supremo. Sa laban na yon, Sengalaw lang ang ginamit niya. At sa Sengalaw na yon, nasira niya ang aking pinagmamalaking lihim na sining ng Bantay Aguila. At sa buong buhay ko, naging malaking kahihiyan yon. Siya pala. Pagkatapos ng laban, ang mga mata ko ay nawala.
Kahit anong makita ko, ay ang araw na yon at ang bumasag sa akin, naging demonyo sa isip ko. Kaya dahil di mawala, sinira ko ang mga mata ko para tapusin ito. Sinong mag-aakala na sa pagkawala ng mata ko, lumakas ang isip ko at nakuha ang walang katulad na espadang katahimikan. Set taon akong nag-ensayo at naperpekto ito. Pero siya ay nawala. Ngayon, malapit na ang pambansang paligsahan ng labanan. Ako, si Victor Aguilar, ay may tsansa laban sa Supremo muli. Ang pwesto ngayon, walang pwedeng umagaw. Matandang tagapagtatag, ibinibigay ko po ang kasunduan ng buhay at kamatayan. Pakiusap, patayin niyo na siya para ipagiganti ang Bantay Agila Dojo sa kahihiyan nito. Francis Ramon, huwag kang sumobra. Matagal na akong kilala sa labanan at walang katapat. Ang isang hamak na alalay na to, kapag pinirmahan ko ang kasunduan, ginagantimpalaan ko ba siya o pinapahiya ko lang ang sarili ko? Di po ako manggang nahas. Basta umamin ka ng talo at ibigay ang pwesto. Ako na ang bahala na burahin ang kasunduang ito. 40 taon akong umiwas, pero ginamit ng iba ang pangalan ko para manlinlang. Panganib ang pambansang paligsahan ng labanan. Para kay Rafa, kailangan kong alamin ang totoo. Di na ako aatras. Ang pwestong to, di ko ibibigay. Batang walang utang nga loob. Ang espada ng katahimikan ko ay tumatay lang kung maging tigas ng ulo ka at mapatay o mapinsala ka, huwag mo kong sisihin. Ang espadang katahimikan ng matandang tagapagtatag ay napakalakas. Patay na si Andres Sison! Ang malambot na suntok ni Andres Sison. Paano niya haharapin si Victor Aguilar? Tay, ang sayaw ng balanse mo, kaya ba talunin siya? Ang atake mo ay masyadong marahas at puno ng galit. Ang ganitong sining ay luma na. Sasaktan mo lang ang iba't sarili mo. Kalokohan! Espada'y sandatan, gawa para pumatay! Ba't ka umatras? Lumaban ka ng direkta! Sabi ko na eh, paano nyo matatalo ang matandang tagapagtatag? Huwag umatras! Labanan mo siya! Atras! Ang diwa ng sayaw ng balanse ay gamiting ang lakas niya laban sa kanya. Gamiting ang lakas niya laban sa kanya. Ito ang suntok ko. Puro salita. Wala akong pake sa paggamit ng lakas niya. Sa harap ng espadang katahimikan ko, lahat ay walang silbi. Makita mo, ang 20 taong pinaghirapan kong espadang katahimikan. Talo ka. Sinalo ng kamay! Nahawakan niya ang espada ni Victor! Ito! Imposible to! Matandang tagapagtatag! Imposible. Imposible talaga. Para sa Supremo ang espadang katahimikan. Paano matatalo sa isang hamak na tulad mo? Dahil puro ka lang pumatay. Pinipigilan ng galit ang espada mo, kaya puno ng butas. Kalokohan. Ang espada ko ay walang katulad. Muli. Akala mo ba
Pag natalo mo ang Supremo, makakawala ka sa demonyo sa isip mo. Mali ka. Ang dapat mong talunin ay ang sarili mo. Ang enerhiya ng kamao. Ikaw! Ikaw! Lolo, Maestro! Gumamit ng Supremo sa pambansang paligsahan ng labanan at ngayon ay pumatay pa. Ang layunin nila, ano ba talaga? Magaling! Napakagaling! Si Andres Sison, ang galing pala niya. Mukhang ang pwesto ng lungsod ng Katipunan ay sa inyo na, pusod ng Agila Dojo. Hindi! Hindi pa ako patay! Kaya ako pa! Ang pwestong to! Bakit sa kanila? Nabaliw ka na! Bitawan mo! Lumuhod ka kay Don Walang Hanggan! Punong Akira, mukhang ang pusod ng Akila Dojo, ang totoong ng ungguna sa lungsod ng Katipunan. Rafael! 6 na buwan ang nakalipas. Wala kang pakundangan na sumugod sa dojo at nag-iwan ng peklat sa mukha ko. Ang kahihiyan na to, hinding-hindi ko malilimutan. Bakit? Bakit ikaw pa rin ang nanalo? Noong matalikong bata ako at mayabang, inamin ko, padalos-dalos ako noon. Pero kasalanan ko lang yon. Wala dito ang maestro ko at ang pusod ng Agila Dojo. Kung may galit ka man, ako ang harapin mo. Ako, si Rafael, ang ako. Punong Ramon, kung di mo maayos ang anak mo, hindi ako mag-aalang matanggal ang Bantay Agila Dojo sa lungsod ng Katipunan. Teka! Huwag! Ilayo ang matandang tagapagtatag! Bilis! Tara na! Tara! Tara na! Tara na! Rafael! Humanda ka sa akin kapag di kita napatay! Hindi ako si Francis Ramon! Tara na! Sa loob ng sipit araw, ang pambansang paligsahan ng labanan ay gaganapin sa lungsod ng Katipunan. Sana ang pusod ng Agila Dojo ay di bibigo kay Supremo. Sige! Panalo! Panalo tayo! Nakuha na natin ang pwesto! Salamat sa kuya! Kung wala siya sa laban na to, di tayo mananalo. Sino ba talaga siya? Niloko mo ko, ang lakas mo pala. Bakit? Nang napahamak si Ina, bakit di mo niligtas? At di ka nagiganti? Ano ba talagang nangyari mo? Bakit nung mapatay si Inay noon, di mo siya niligtas? Di mo siya ipinakigante? Ano ba talagang nangyari noon? Di ko pa alam kung sinong gumamit ng pangalan ko para sa pambansang paligsahan ng labanan. Nakikita ko, pero siya'y lihim. Baka kung sabihin ko ang totoo ngayon, magulat ang kalaban at si Rafa ay mapahamak pa. Rafa! May mga bagay na di pa oras para sabihin. Kailan mo ba balak sabihin sa akin? Ang ako ni Ama, pagkatapos ng pambansang paligsahan ng labanan, lahat ng katotohanan sasabihin ni Ama sa'yo. Ay, Rafa, makinig ka sa ama mo. Naiintindihan ko na. Lahat ng ginagawa ng ama mo ay para sa'yo. Jinong Sisong, kung di ka kumilos na yon, ang puso ng Agila Dojo ay di makakakuha ng pwesto. Sa pambansang paligsahan ng labanan sa 17 araw, pakiusap, samahan mo sila. Isama mo ang alagad na si Rafa at si Michael Ramos para lumaban. Ang dangal ng pusod ng Agila Dojo ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Master, kumusta na ang misyon?
Pusod ng agila ng lungsod ng Katipunan ay nakakuha na ng pwesto. Si Andres Sison, nakita ko na rin. Nakilos siya. Opo. Gumamit siya ng sining na di pa natin nakita para talunin sina Antonio Reyes at Victor Aguilar. Naku. Andres Sison. Akala ko nitong mga taon na wala ng init na ulo mo. Di ko inakalang paglipas ng 20 taon, sa matatandang buto mo may natitirang kayabangan pa rin. Supremo, kailangan ko bang? Wag na. May pain na. Kakagat din ng isda. Kung may tapang siya na isama ang anak sa pambansang paligsahan ng labanan, syempre, handaan ko ng regalo para asikasuin sila. Upo. Don, walang hanggan ang Supremo po. Hindi po ba galit? Don, sinunod po namin ang utos nyo. Pinilit po si Leonardo Aguila ng pusod ng Aguila Dojo na pumirma ng kontrata ng buhay. Pati sina Antonio Reyes at matandang tagapagtatag. Pinapunta ko na po, pero... Isang aso. Akala mo kung sino ka? Ginamit lang kayo para mapilitan si Andres Sison na sumali sa pambansang paligsahan ng labanan. Maunawain ang Supremo, hindi pa galit. Pero, pinangako ng Supremo ang yaman sa inyo. Pero, palpak kayo. Malaking kasalanan yan. Don, pakiusap. Bigyan nyo kami ng pagkakataong bumawi. Ang anak mo. Sa talento't ugali, hindi pa pantay kay Rafael Sison. Anong ibig mo sabihin? Tumahimik ka! Lumuhod ka! Lumuhod siya doon! Pero, may isang bagay na mas magaling ka kay Rafael Sison. Para sa paghihigante, kaya mong gawin ang lahat. Sagutin mo, gusto mo bang si Rafael Sison at ang buong pusod ng Aguila Dojo ay yapakan mo sa paa? Don, anak ko, hay! Basta mapatalsik si Rafael Sison, gagawin ko ang lahat. Hey! Tingnan nyo! Anong dojo yun? May matandang sumali. Baka wala ng tao sa dojo nila, kaya nagpadala ng matanda para umasa sa swerte. Tio Andres, huwag niyo na silang pansinin. Ayos lang. Uy! Sino kaya to? Pusod ng Aguila Dojo to, ah? Bakit? Yung punong Leonardo Aguila nyo, naguguluhan na ba? O wala ng tao sa dojo nyo? Kaya nagpadala ng matandang to sa pambansang paligsahan ng labanan. Hey, matandang walang kwenta! Sinasabi ko sa'yo, mundo ng mga bata to. Sa mga butas-butas mong buto, baka pag humangin... Mabiyak ka na. Payo ko sa'yo, umuwi ka na lang at maghintay ng kamatayan. Di walang kwentang tatay ko. Kuya, kalma lang. Nandito tayo para lumaban. Rafa, huwag nang pansinin. Uy! Bakit matandang walang kwenta? Nabuking kaya gusto ng tumakas. Sinasabi ko sa'yo, ang pambansang paligsahan ng labanan ay hindi para sa mga walang kwenta na tulad nyo. Lumuhod ka na agad. Yumukod sa akin ng 3 beses. Tapos lumayas ka na. Gusto mong mamatay? Rafa, tigil. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang galing ng tagapagsanggalang dojo. Kamay ko! Babali! Rafa, sarita lang yan. Huwag mo nang pansinin. Makinig ka. Ang ama ni Rafael Sison ay di mo pwedeng hiyain. Lias! Siya yan! Ang pinuno ng tagapagsanggalang dojo, Jericho Tagapagsanggalang! Pinakamahusay na dojo sa bansa, ang Tagapagsanggalang. At si Jericho, ang kinikilalang pinakamahusay sa modernong martial arts. Tinaguri ang bata ng martial arts! Kuya, alis na tayo. Delikado siya.
Uy, ikaw bang nang ulit sa kanya? Ang bastos niya. Kaya tinuruan ko siya. Turuan? May karapatan ka bang turuan ng tagapagsanggalang dojo? Sabihin mo ang pangalan mo. Sa kamay ni Jericho tagapagsanggalang. Di ko sisirain ang walang pangalan. Makinig ka. Pusot ng Aquila Dojo ng lungsod ng Katipunan. Rafael Sison. Pusot ng Aquila Dojo? Rafael Sison. Di ko narinig. Malalaman mo ring, anong bata na maharlika? Matatalo ka sa kamay ko? Rafael Sison. Ang yapang mo Alam kong may ibubuka ka, pero hindi mo dapat galawin ang tagapagsanggalang dojo. Lalong, hindi ka dapat magyabang sa harap ko. Magyabang? Totoong sinasabi ko. Sa mga kabataan ngayon, hindi pa ako talo. Ang kampyon sa pambansang paligsahan ng labanan, siguradong panalo ako. Rafael Sison. Sige, Rafael Sison. Tatandaan kita. Mamaya sa ring, puputulin ko ang kamay mo. Pati binti mo! Kung di mawawala ang pagiging competitive ni Rafa, magiging problema yan. Yung regalong pinagandaan ko, kumusta na? Ubos na ang bisa ng gamot. Siguradong sa paligsahan sa mag-ama, may ibibigay kaming sorpresa. Rafael Sison! Kumanda ka! Simula ng pambansang paligsahan ng labanan! Yan lang ba kaya mo? Bibigyan kita ng 3 tira. Pagkatapos nito, lumayas ka na sa harap ko! Ayos! Ayos! Lumuhod ka at sumuko na, bata. Baka di ka masyadong mabalian. Gusto mo mamatay? Ang mga alagad ng pusod ng Aquila Dojo, isa-isang malalakas. Yung batang si Rafael Sison, halos isang halimaw. Sobrang lakas. Sayang nga, may matandang walang silbi sa team para lang may bilang. Oo nga, kung may isa pa na kasing lakas ni Rafael, baka sila ang champion na yung taon. Lalaban sa tagapagsanggalang dojo? Managinip lang. Dalawang kuliglig lang na masayang tumatalon. Pagharap kay Kuya Jericho, tatapakan lang sila. Tio Andres, panalo ako. Yung atake mo kanina, kumari ang kanang paa mo ng kaunti, kaya bumaba ng 30% ang lakas mo. Ang diwa ng ataking to ay ang maunang sumugod. Pag nakita mo na ang butas bago ka umatake, huli na. Natuto po ako. 4th round! Panalo! Pusod ng Aquila Dojo! Susunod, semifinals! Pusod ng Aquila Dojo! Laban sa Tagapagsanggalang Dojo! Ikaw ang unang magpapakamatay ngayon. Ikaw ang unang magpapakamatay. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka lang at umamin ng talo. Baka di ko baliin ang isa mong binti. Ang laban ay nasa ring, hindi sa salita. Kayo mga galing sa tradisyonal na dojo, nakakabagot. Pagtalo sa laban, gusto nyo manatlo sa salita? Tinuro ni Andres ang pagmamaliit ang simula ng pagkatalo. Tigil na ang dada, mamatay ka. Tama ba nakikita ko? Naipit si Jericho? Ang alagad ng pusod ng Aquila Dojo. Anong galaw yan? Napakagaling! Anong kalukuhan yan? Disyonyong suntok to ni Andres. Imposible sa matandam yun. Sige, mali ang tingin ko sa'yo. Pero ayos lang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na modernong sining.
Kita nyo? Ito ang pinagmamalaki niyong tradisyonal na sining. Basura lang yan. Di kayo karapat-dapat. Humiga ka. Basura. Gagamitin ko ang tinatawag mong basura para di ka na makilala ng nanay mo. Ang talim ng tila. Kita nyo! Ito ang tunay na lakas ni Kuya Jericho! Di na siya magmamayabang. Tapos na siya. Anong kalukuhan to? Masyado kang umasa sa lakas. Kuya! May lakas at lambot ang suntok na to. Ang lakas ay dumarami pa. Imposibleng ang tradisyonal na sining nyo ang nagturo nito. Ang tinalo mo ay ang sinasabi mong luma na alagad ng dojo. At ang suntok na to ay tinuro ng tatay ko. Ang matandang yon. Imposible! Rafael! Ako ang lalaban sa'yo ngayon! Ako ang lalaban sa'yo ngayon! Francis, bakit ka nandito? Di kwalipikado ang Bantay Agila Dojo. Tsaka, bakit ang itsura mo ngayon? Bakit? Bawa ba? Sang araw na, na-join na si kapatid na Kiko sa Tagapagsanggalan Dojo. Ngayon, papalitan ka ng tagapagsanggalang dojo. May reklamo ka? Kamay ko! Kamay ko! Wala kang karapatan tawagin akong kapatid! Baliw! Baliw na to! Doon walang hanggan! Bakit yung pinapasok ang baliw na to sa Tagapagsanggalang Dojo? Kuya. Rafael, sinabi ko na, pag di kita napatay, hindi ako matatahimik! Palit ng manglalaro ang Tagapagsanggalang Dojo. Tuloy ang laban! Ang lakas ng puwersa. Takot ka na? Yung mahinang suntok ng tatay mo, di na gumagana, no? Ngayong pinalakas ang katawan ko, 10 beses ang lakas ko. Ngayon, ang kahihiyan na binigay mo sa akin, ibabalik ko ng 10 beses. Francis, inamin kong mayabang ako noon. Anong gusto mo? Ano? Kukunin ko ang buhay mo. Gagamitin ko ang dugo mo para labanan ang kahihiyon ng Bantay Agila Dojo. Di pa nababawi ang ina ko. Di ko ibibigay ang buhay ko. E di tumigil ka sa dada, laban ulit! Maestrong Andres, si Kuya, kaya ba niyang manalo? Alam na ni Rafa ang sayaw ng balanse. Di dapat siya nagkakaganito. Ngayon, 50-50 ang laban. Pero bakit biglang lumakas si Francis? May mali sa itsura niya. Ganun pala. Ha? Maestro Andres, anong nangyayari? May nakasurat na lihim na sining sa napakalakas na lason na ibinabad ng 20 si araw. Pag natapos ito, 10 beses ang lakas. Sa mundo, may ganyang mabilis na pagsasanay? Mabilis?
Hindi yan paksasanay. Salang sining niya, kalayaan ang kapalit. Kaya naging bawal ang aklat na yon dahil napakasama nito. Ang kapalit na yon ay ang sariling buhay. Pag naubos ang lakas, wala nang sasagip. Rafa, huwag nang magtagal. Tapusin na. Bawat segundo, buhay niya ang kapalit. Tapusin na! Tapusin na! Rafael, hanggang ngayon, minamaliit niyo pa rin ako. Baliw ka na, ang tatay ko! Tumahimik ka! Huwag mong gamitin ang pagpapanggap mong awa para hiyain ako. Akala niyo ba, ako pa rin ang dating basurang pinaglalaruan niyo? Rafael, kahit itaya ko pa ang buhay ko ngayon, isasama kita sa impyerno! Ang bilis! Kuya! Hindi. Kulang pa si Rafa. Kulang ang alam niya sa sayaw ng balanse. Papatayin siya ni Francis sa matinding laban. Rafael, nakita mo ba? Ito ang lakas. Ngayon sa harap ko, isang katatawanan ka lang. Baliw! Ang lakas na kapalit ng buhay mo. Anong silbi? Kahit manalo ka. Silbi? Ang tapakan ka. Ang pinakamalaking silbi ko sa buhay. Mamatay ka. Lava! Huwag lumahaba ng diretso! Ang lakas na yan ay mula sa lumalagablab na lason sa katawan niya. Gamitin ang walang hanggang sayaw ng balanse. Ihulog ang lason niyang apoy para saktan siya. Tama si Ama. Lagi ako nagkatanggol. Pero ang diwa ng sayaw ng balanse ay ang paghuhulog. Tapos ka na, Francis! Tapos na. Bakit? Bakit kahit na lumakas na ako? Dahil ang lakas mula sa masamang paraan. Hindi sining labanan. Siya ang pagkawasak at kamatayan. Dahil sa kalagayan niya, kasalanan ko. Kung di ko lang siya sinugod, may paraan pa bang iligtas siya? Rafael, huwag kang magmalinis! Ayokong iligtas mo ko. Hayaan na akong mamatay! Rafael! Akala mo ba mabubuhay ka? Patay ka rin! Sa laban, pusod ng Aguila Dojo, panalo si Rafael. Ang alagad ng Bantay Aguila Dojo na si Francis ay sumablay sa pagsasanay. Kasalanan niya ilabas. Kasalanan niya. Sa itsura niya ngayon, halatang ginamit lang siya. Gawa ba niya? Ang isang buhay na tao, ginawang eksperiment at ginawang kasangkapan. Napakasama niyo. Sagot, ano ba talaga pakay? Sinong si Sean? Anong sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Makukunwari ka pa ba? Ang paligsahang ito ay ginamit yung pangalan ko para sa isang patibo. Ay, anong ibig sabihin nito? Rafa, ako ang Supreme. Anong narinig ko? Supremo? Ikaw? Isa ka lang tagalinis. Baliw na ba siya?
Gusto niyang maging pinakamalakas? Come on. Supremo pa! Baliw ka na yata! Wala na bang tao sa pusod ng Agila Dojo? Kaya nagpadala ng baliw. Tio Andres, anong sinasabi niyo? Tay, huwag kayong magbiro. Rafa, hindi. Tama na! Alam mo ba ang tesitawan ko kung paano ko ginaya? Araw-araw akong nag-ensayo para balang araw makita ang Supremo, maging alagad niya, matuto sa kanya, at ipaghiganti ang ina ko. Ang Supremo ang pangarap ko sa buhay. Hindi ito para sa isang tagalinis na 12 taon nagwalis na magbiro lang. Ako, huwag mo na ako lukuhin. Ang lakas ng loob! Sinong langahas magpanggap na ako? Sakpati! Supremo! Supremo! Sa wakas bumalik na kayo! Pagbati, Supremo! Supremo? Siya po! Ang matandang to, nangahas magpanggap na kayo! Napakawalang hiya! Dapat siyang mamatay! Nangahas siray ng pangalan ng Supremo! Supremo! Pakiwas-iwas po siya! Supremo, kumalma po kayo. Nagsalita lang ng kalokohan ng ama ko. Hindi niya po sinadyang mang-insulto. Rafa, hindi siya. Manahimik ka! Sana po ay maging maunawain ang Supremo. Huwag niyo pong patulan ang ama ko. Don Supremo, tapos na ang semifinal ng pambansang paligsahan ng labanan. Pusod ng Agila, laban sa Tagapagsanggalang Dojo. Panalo ang alagad ng Pusod ng Agila, si Rafael Sison. Ayon sa patakaran, ang Pusod ng Agila ang nangungguna sa pambansang paligsahan ng labanan. Bakit sila ng ungguna? Ang tatay niya ay isang manlolokong nagpapanggap na Supremo. Ang Pusod ng Agila, bakit sila ng ungguna? Ang aking paligsahan ay para sa mga bayani at hindi para sa mga basura. Ang dojo ng isang manloloko ay hindi karapat-dapat ng ungguna. Tama si Supremo! Disqualify sila! Tama! Palayasin sila! Di karapat-dapat ang Pusod ng Agila. Sa galing ko tong napanalunan! Ikaw ang nagpapanggap na ako. Ako lang ako. Bakit ako mapapanggap? Ikaw ang nakamaskara, nang aagaw ng pangalan ko, at gumagawa ng masama. Anong pakay mo? Magaling! Ang yabang at ang talas ng dila mo! Narinig niyo ba ang sinabi niya? Ang ganyang kayabang, kung di parurusahan, paano na ang dangal ko? Nasaan na hustisya? Patayin siya! Patayin siya! Itutuloy ang paligsahan. Ang laban na yon ay labanan namin hanggang kamatayan. Gagamitin ko ang dugo mo para linisin ang kahihiyan at linisin ang dalaan. Andres Sison! Kahit anong gawin mo, di mo matatalo ang Supremo! Mag-sorry ka na sa Supremo! Alam mo ba na ang sasaliin mo ay laban sa buhay at kamatayan, laban kay Don Supremo? Mamamatay ka rito. Sinasabi ko sa'yo, kung mamamatay ka rito at di mo sinabi ang nakaraan mo, di ko kukunin ang bangkay mo. Rafa, tiwala lang kay tatay. Ginang Sison, tuloy po. Handa na ito ng Supremo para sa inyo. Architaon na ang nakalipas. Gamit ang 48 kasunduan sa buhay at kamatayan, nakuha ko ang titulo ng Supremo. Pero nagtapos sa malungkot na dulo.
Ngayon, gamit pa rin ang kasunduang ito, ilalantad ko ang tunay na kulay ng taong to. Ganito talaga ang karma. Andres Sison, ang laban natin matagal ko nang hinihintay. Kukunin ko ang buhay mo ngayon. Palagi lang nagdedepensa si Andres. Sabi mo, matagal ka nang naghintay sa laban na to. Nakalaban na kita noon? Siyempre hindi. Kung wala tayong alitan, bakit ginamit mo ang pangalan ko para sa patibong na to? Anong pakay mo? Walang alitan. Andres Sison, may matinding galit ako sa'yo. Sino ka ba talaga? Sino? Ako ang kukunin ng buhay mo. Sino ka pa talaga? Wala kang karapatang malaman. Andres Sison. Naalala mo pa ba si Mario Cruz 20 taon na ang nakalipas? Andres Sison! Tanda mo pa ba si Mario Cruz nung yung taon na ang nakalpas? At ang kapatid ko, si Jose Ramos na nagpakamatay sa harap mo. Ikaw pala ang batang yun. Andres Sison! Magbayad ka ng buhay mo, kriminal! Tapos na ang gulo noon. Nakalimutan ko na. Bakit di ka pa huminto? Ang dali mong sabihin. Pinatay mo tatay ko. Pinilit mong magpakamatay kapatid ko. Dahil sa'yo, ang pamilya Cruz ay biglang naging mga asong ulol na kinamumuhian ng lahat. Gagamitin ko ang buhay mo bilang alay sa kaluluwa ng tatay at kapatid ko. Handa ka na? Suntok ng apoy! Tai Chi, Hua Jing. Talo pa rin. Tapos na agad? Yung matandang yon, hindi si Ginoong Sison. Tinalo niya talagang Supremo. O baka siya ang Supremo? 80 taon na ang nakalipas. Pag-alis mo, mga martial artist, mga taga na yun. Nagpunta at nagharang sa aming pinto. Dahil sa tingin nila, kami ang nagpapaalis sa'yo. Binato nila ng bato ang bahay at binuhusan ng dumi. Umalis na ang buong pamilya ko at nagkawatak-watak ang mga alagad ng tatay ko. Ang ina ko di na kinaya. Ang hirap kaya nagpakamatay. Sa kisame ng bahay namin, sa harap ko mismo, alam mo ba? Ako! Ha? Naging pulubi rin ako! Lumuluhod sa kalsada, parang aso! Doon ko nalaman, ang mga kabutihang loob, puro kalokohan! Lakas ang lakas lang ang lahat! Sobra akong nag-ensayo para maghiganti sa'yo! 20 taon kitang hinanap! Ikaw, tinago ang lakas mo at nagpanggap na walang kwentang taga-sweep. Tandaan mo, nauto mo sila pero hindi ako. Tingnan mo, nagpanggap akong ikaw na supremo para maghanda ng pambansang paligsahan ng labanan at mapilit ang lumabas ka. Tay, totoo ang sinabi niya. Ikaw ang supremo. Teka,
Mali. Noon, pinatay ni Jose ang pamilya ko. Nagpakamatay siya. Ayoko nang magkaroon ng gulo. Pagkatapos ilibing sila, sinama ko si Rafa at palihim na umalis. Ang pagpatay ni Jose sa pamilya ko, bukod sa akin, walang ibang nakakaalam. Ang katotohanan noon, bukod sa pamilya Cruz at sa akin, walang ibang nakakaalam. Paano nalaman ng mga martial artists? Sinong nagsabi sa kanila na pamilya Cruz ang nagpapaalis sa akin? Ito. Ang nagpabiktima sa pamilya nyo at naging target ng lahat. Sigurado, may nasa likod dito na nagpapalala. Ikaw, ginamit ka lang. Tandaan, kasalanan to ni Andres Sison. Pinatay niya ang pamilya mo. Siya! Patay! Patay! Ay. Nice. Dito ang daliri ng Master. Yung peklat sa kamay niya. Naalala ko. Naku! May nangyari sa dojo. Para iligtas siya, isama mo ang anak mo sa Bantay Agila Dojo. Sino bang ganito kalupit? Para gumawa ng ganito! Rafa. Tay. Mukhang kailangan ng tapusin ito ngayon. Labas at mamatay! Anong nangyayari? Ang lakas ko, bakit di ko magamit? May lason ng usok na to. Pinapahina nito ang lakas. Ayos. Iba talaga ang dating supremo. Ang bilis kumilos. Sayang. Huli na. Walang hiya ka! Gumamit ka pa ng ganitong maduming paraan! Madumi? Walang bawal sa labanan. Huwag mong kalimutan, ang tatay mo nun sa ring ay gumamit din ng lakas na higit sa iba para makuha ang titulo. Diba? At ako ay mas matalino lang sa inyo. Andres Sison, kumusta pakiramdam mo ngayon? Nararamdaman mo ba na parang ikaw ay isang basurang madaling matumba sa hangin? Archie, taon na ang nakalipas, nang ungguna ka. Naisip mo ba na mangyayari to sa'yo? Ikaw at ako ay di pa nagkikita. Sino ka ba talaga? Di ba nagkikita? Siyempre, di mo natanda. Si taon nang nakalipas. Ikaw na ang dakilang supremo. Naisip mo ba, si taon na ang nakalipas, ang sinipa mo sa ring at nabalik ang tributo sa tiyan na asong ulol? Dahil sa'yo, ang asawa ko nagalit sa kahinaan ko at inilayo ang mga anak. Isang gabi lang, nasira ang pamilya ko. Ano? Di mo natanda? Talaga bang para sa'yo
Ang tulad ko ay nasa ilalim ng paa mo. Isang hakbang lang, isang langgam na pwedeng dugtungan kahit kailan. Baliw ka! Akala mo ba palamas na yun? Ay si Justino Cruz, ang tangang yun, ang nagplano nito. Siya'y isa lang aso na kinuha ko 20 taon nang nakalipas. Ako ang nagsabi sa kanya na pinatay mo ang pamilya niya. Ako ang nagpalaki sa kanya bilang isang sunod-sunura na puro galit. Siya, akala niya ako ang guru niya. Pero para sa akin, siya ay isa lang kasangkapan. Akala mo ba ang kontrata ng Bantay Aguila Dojo? At pagbalik niya Tonyo Reyes at Victor Aguilar, lahat ng ito ay ideya nila. Hindi, ako. Ako ang nag-isip ng parang ito para lumabas ka. Kaya ginamit ko ang maruming parang ito at si Francis Ramon, ako ang gumamit ng bawan na gamot para gawin siyang halimaw. Gusto ko lang makita ang sayaw ng balanse nyo kung gaano ba talaga kalakas. Ang lakas talaga. Victor Aguilar, Francis Ramon at Jose Justino Cruz namatay lahat sa kamay nyo. Hindi ko sila pinatay. Sina Victor at Justino. Namatay sa tusok mo si Francis. Namatay sa bawal mong gamot. Ginamit mo ang lahat. Ano sa tingin mo ang buhay? Buhay? Para sa akin, mga piyesa lang sila. At tangang si Justino Cruz, gusto pa niyang lumaban ng patas at labanan ka para ibalik ang dangal ng ama niya. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa talaga. Iba ako sa kanya. Alam ko na di kita matatalo. Kaya gumawa ako ng parang ito para patayin ka. Andres, ang lahat ng ginawa ko, ikaw ang may gawa. Andres Sison, ang galing mo talaga. Kahit ang sayaw ng balanse o ang lakas mo, baka sa mundong ito, walang makakatalo sa'yo. Sayang lang, kahit gaano ka pa kagaling, takot sa lason. Itong Bantay Aguila Dojo, mula sa pinto, puno na ng espesyal na pulbos ng panghihina. Kahit sino, kapag pumasok, kahit pa ang Supremo, ngayon ay walang lakas na basura. Kuya? Master! Marites! Walang hanggan! Pakawalan mo sila! Kung may problema ka, sa amin ka lumaban! Rafa, ikaw ay Shinji! Umalis ka na! Patibong to! Kuya, umalis ka. Naku! Kawawa naman! Ikaw! Andres, lahat ng to, kasalanan. Kung hindi ka nagpumilit, ang pusod ng Aguila Dojo, di sana nadamay. Si Leonardo Aguila, paano siya naputulan ng daliri? Ano ba ang gusto mo? Wala naman akong gusto.
Sabi ko nga, gusto kitang mamatay. Gusto ko na pumatay ka sa sarili. Alam ko, gusto mo siyang iligtas. Tsansa. Oh, binigay ko na. Andres season na yon. Ikaw ang pipili. Kung gusto mong maging bayani, edi patayin ang sarili para iligtas silang lahat. Kung gusto mong maging duwag, edi manood ka lang habang sila mamatay dahil sa'yo. Pumili ka na. Ako ay walang pasensya. Tay! Huwag kang makinig sa kanya! Baliw siya! Huwag kang magpaloko! Rafa, kung ang buhay ni Tay ay makapagligtas sa lahat. Makapagligtas sa lahat? Gusto mo bang tulad ng dati na iwan ako mag-isa? Duwag ka! Magaling! Napakagaling talaga! Ang taong nagalit sa ama niya ng 20 taon, sa oras ng panganib, ayaw niyang mamatay. Andres season, ay nako. Tingnan mo ang anak mo. Sa tingin mo ba, labis siyang nag-aalangan? Bigla kong naisip ang isang mas magandang ideya. Rafael, ang pagpipilian ngayon ay nasa iyo na. Sa isang dako ang minumura mo ng 80 taon. Ang inakala mong walang kwenta na tatay mong walang silbi. At sa kabilang dako, ang nagpalaki sa'yo na parang anak ang tingin sa'yo na maestro. At itong kapatid na nagmamahal sa'yo, sabihin mo, gusto mo bang mamatay si Andres o mamatay sila? Ha? Walang hanggan! Hayop ka! Nga pala, para lang maalala mo. Ngayon, bawat minuto, ang daliri ng maestro mo ay mawawalan ng isa. Ikaw! Naku, naisip ko lang. Baka dahil sa pag-aalangan mo, sila'y unti-unting maging may kapansanan. Magdesisyon ka na. Ang pasensya ko ay may hangganan. Magdesisyon ka na! Ang pasensya ko ay may hangganan! Tay, akala mo ba tapos ng galit? O si taong ka nagtago? Pero tingnan mo, may naging silbi ba? Mga natalo mo nun at mga may galit sa'yo, nandito na sila. Kung hindi dahil sa sinasabi mong martial arts, hindi sana namatay si Inay, pati si Master at kapatid na babae. Tay, mali ka. Mali ka sa lahat. Di mapipipigil ng martial arts ang gulo. Dadagdagan lang ito ang galit at sakit. Alam mo ba nitong Ceci taon, paano ako nabuhay? Para ipagiganti si Inay, sobrang nagsanay ako. Pero si Inay, matagal nang patay ang kalaban niya. Nakakatawa, diba? Nakakatawa. Nakakatawa talaga. Pero ngayon, meron na akong parang balutas ang lahat ng ito. Walang hanggan! Oh, sigurado ka. Papatayin mo ba tatay mo? O hahayaan mo ang master mo at kapatid na babae ay maging kapansanan? Pinaghirapan mo para lang magiganti sa tatay ko. Sabi mo tatay ko,
ang sumira sa pamilya mo at nanghiwalay kayo. Tama! Siya ang sumira sa lahat. Si Andres Sison ang tanging pamilya ko sa mundo. Ginamit niya ang lahat para protektahan ako ng 20 taon. Kunin mo ang patalim na to. Patayin mo ko. Sa harap niya, patayin ang tanging anak niya. Mas masakit ito kaysa patayin siya mismo. Para sa isang ama, ito ang pinakamalupit na ganti. Rafa! Huwag! Hawakan siya! Rafa! Hindi! Sa pulbos ng panghihina ko, kahit ikaw ay dragon, dapat kang yumuko. Kahit tigre ka, dapat kang humiga. Rafael, tama ka. Ikaw ay mabuting anak ng ama mo. Andres, tingnan mo. Tingnan mong mabuti. Urgitown, ang buong pamilya mo ay namatay dahil sa'yo. Ngayon, hindi rin ligtas ang nag-iisa mong anak. Ito ang tadhana mo. Mamatay ka! Gusto mo siyang iligtas. Huli na! Ang lakas mo. Pulbos ng panghihina? Bakit di gumana sa'yo? Tinulak ko ang butas sa halip ng buhay ko. Panandalian. Bumalik ang lakas ko. Walang hanggan. Ako ang gusto mong gumanti. Wala siyang kinalaman. Pakawalan mo siya. Asa ka pa! Huwag kang lalapit! Huwag lalapit. Andres Sison! Pag gumalaw ka pa, sasakalin ko ang anak mo. Bitawan mo siya! Imposible. Andres Sison, di ko inasahan na may tinago ka pang ganito. Baliktad na daloy. Buhay kapalit ng lakas. Gusto ko lang malaman, sa matandang to, hanggang kailan katatagal? Ama, huwag mo ko isipin. Tumakas ka na. Huwag mo ko isipin. Sumushik! Huwag kang matakot. Ang lakas ko ngayon ay isang kapatid ng dati. Siguro, napapansin mo na. Anong pakulo mo? Si taon mo ko inisip. Hindi mo ba gustong talunin ako sa labanan? Ang di nagawa ni Jose Justino Cruz na yon, nasa harap mo na. Anong ibig mong sabihin? Pakawalan mo silang lahat. Gagamit ako ng 1.10 ng lakas ko, 100 taon ang nakalipas, para labanan ka. Gusto mo kong labanan? Andres Sison. Akala mo ba bata pa ako? Gusto mo lang akong pangunahan para iligtas ang anak mo. Nandito ang buhay ko. Subukan mo para malaman. Tumahimik ka! Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon sa harap ng lahat.
Patunayan mong mas malakas ka. Ama, huwag! Baliw lang siya! Huwag, Ama! Kung manalo ka, Ang buhay ko, kunin mo kahit kailan. Kung matalo ka, palayain mo silang lahat. Ang sipitaong alitan ay tapos na. Andres Sison! Sige, sige. Gusto mo yan. Ngayon, ang tinaguri ang Supremo ay parang aso na mamamatay sa paanan ko. Papakita ko sa anak mo, ang pinagmamalaki niyang ama ay isang walang kwenta. Emma. Andres Sison, para sa araw na to, taon akong naghintay. Lahat ng atake mo ay pinag-aralan ko na. Patay ka na ngayon. Umiwas? Umiwas ka lang? Nasaan ang tapang ng supremo mo? Ilabas mo! Galit lang ang atake mo, walang sining. Daming satsat! Ilabas ang buhay mo! Rafa, tingnan mong mabuti. Ito ang tunay na sayaw ng balanse. Pinakamataas na antas ng Tai Chi ay ang diwa nito, hindi ang galaw. Pag nakalimutan mo ang lahat, pati ang mga galaw, at pati na rin kung gaano ka pa kalakas. Bakit? Imposible to! Ako! Ama! 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 Rafa, tandaan mo, ang nagdudulot ng sakuna ay hindi ang sining, kundi ang pusong pinapagana ng pagnanasa't galit. Ang tunay na sining ay ang pagpigil nito. Ito ang gamitin ng sining para sa kapayapaan. Tatay, lumaban ka. Magiging maayos ka. Ipapagamot kita, Tay. Rafa. Ikaw. Lumaki ka na. Tay. Masaya si tatay. Bakit? Bakit? Andres! Artitaon akong nagplano. Binigay ko ang lahat. Ang nanalo ay ikaw pa rin. Andres, di ako papayag. Takapagpatupad ng samahan ng labanan, walang gagalaw.
Supremo Andres, sumusuporta ang samahan ng labanan ng lungsod ng Katipunan. May natanggap kaming ulat na may nanggagamit ng pangalan nyo sa ilegal na paligsahan at nagpapakamatay ng tao. Di namin inasahan na kayo pa ang naabala. Bitawan niyo ko! Bitawan niyo ko, Anes! Akala mo ba nanalo ka sa akin? Ang ipokrito mo! Sinira mo ang lahat ko! Kahit mamatay pa ako, di kita palalampasin! Bitaw! Ayusin ang lahat ayon sa patakaran. Masusuno, Tauhing! Tay, uwi na tayo. Itay, inom na po. Rafa, ayos lang. Naubos lang ang lakas ko. Magpapahinga lang ako. Itay, pwede niyo bang ikwento ang nakaraan? Gusto kong malaman ng lahat. Andres Sison! Andres Sison! Andres Sison! Supremo! Supremo! Sitaw nang nakalipas. Bata at walang takot ako tulad mo. Akala ko kung maging ang pinakamalakas. Sulit na ang buhay ko. Para sa titulo ng Supremo. Aksidenteng napatay ko si Mario Cruz sa labanan. Naama ni Jose Justino Cruz. Sinusto mo to! Saluhin mo to! Noon. Di ko pinansin. Pero si Jose Ramos, alagad ni Mario, ay tapat sa kanyang guro. Iligpit! Go! Pare pagkiganti ang guro. Pinatay niya ang buong pamilya Sison. Pagbalik ko, nakita ko ang nanay mo at bangkay ng lolo't lola mo. Napaliw ako. Hinabol ko si Jose Ramos sa pamilya Cruz. Alam ni Jose ang malaking kasalanan niya. Andres, ako ang pumatay sa pamilya mo. Ako ang mananagot. Ingat po, senyora. Sa harap ko, nagpakamatay para mabayad. Kaya pala. Nang makita ko ang bangkay ni Jose, at ang batang nawawala sa tabi niya na si Jose Justino Cruz.
Bigla kong naintindihan. Ang galit ay magdudulot lang ng higit pang galit. Pinatay ko si Mario. Pinatay ni Jose ang pamilya ko. At pinilit ko siyang magpakamatay. Ang paghihiganti, kailan ba titigil? Takot ako. Nasundin mo ang daan ko. Takot akong madilim ang paningin mo sa galit at maging halimaw na puro pumatay. Kaya nagtago ako. Kahit sisihin mo ko o kamuhiyan, ayaw ng tatay mo na madamay ka sa walang katapusang alitan. Tay, patawad po o si taong kitang nagkamali. Patawad po. Supremo Andres, ano po ang plano nyo? Mabubuksan nyo po ba ang dojo at tatanggap ng alagad? Tulungan niyo po ako! Gusto ko bang sumunod sa inyo? Mga Gino, may sakit ang Supremo. Kailangan niyang magpahinga. Umuwi na po kayo. Simo si Andres Sison. Lumabas ka nga! Sino ka ba? Anong sadya mo sa pusod ng Agila? Wala kang karapatang kausapin ako. Balita ko ang Supremo. Yenji taon na ang nakalipas ay buhay pa. Gusto kong makita ang matandang nawala ng Yenji taon. Kung may ibubuga pa ba siya ngayon? Lapastangan! Ang pangalan ng Supremo ay di pwedeng basta-bastang banggitin! Supremo? Sa larangan ng labanan, ang malakas ang masusunod. Ngayon, gagamitin ko ang pangalan niya para maging bagong Supremo. Bata, huwag kang masyadong mainit. Ikaw si Andres Sison? Mabuti, huwag nang magdaldal. Harapin mo to. Gagalawin mo si Ama. Dadaan ka muna sa akin. Pwede tayong maglaban. Pero sagutin mo muna ang isang tanong ko. Magtanong ka na! Bakit ka nag-ensayo ng martial arts? Siyempre, para maging pinakamahusay. Para sa pangalan at yaman. Para malaman ng lahat ang pangalan ko. May problema ba? Tate, kanyan din ako. Naging pinakamahusay ako sa mundo. Hinangaan ng lahat. Pero anong nakuha ko? Galit ng mga kalaban ko. At mga panlilinlang. Nasira ang pamilya ko. At nagkawatak-watak. Ang pagiging pinakamahusay sa mundo gamit ang dahas ay hindi nakukuha ng respeto, kundi walang katapusang problema at galit. Huwag kang magmoral! Pag di mo ko natalo, puro kalokohan lang yan. Sige, talunin mo ko! Talunin mo ko bago ka magsalita! Te, ang ganitong tao, dapat unang talunin para makinig sa rason. Ako ang lalaban. Ang martial arts ay hindi sandata sa labanan, kundi kalasag sa digmaan. Iyong kamao ay para lang talunin ang kaharap. Ang kamao ko ay para lamang protektahan yung mahalaga sa akin. Kaya kitang saktan, pero di ko kailangang saktan ka. Lalong di ko kailangang makipagkumpetensya. Yan ang pinagkaiba nating dalawa. Ang martial arts ay para sa kapayapaan. Pag naintindihan mo, lalong lalakas ang galing mo. Nakita ko ang mali ko.